Excited na si Justin Brownlee na muling sumalang sa Barangay Ginebra. Inilabas din niya ang kinasasabi kang makita sa pagpasok ng Gin King sa court kalaban ng Rain or Shine. Presyo ng tiket sa bakbakan ng Ginebra at Rain or Shine sa Candon City, Ilocos Sur, sisilipin natin yan. At si dating PBA Commissioner Noli Iyala, sinabing nakakahiyang team ang Terra Firma, bunga ng itinalang pagkatalo sa mga kamay na Converge kahit kasama si Sistan at Pringle na dating players ng Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Ilang araw bago ang bakbakan ng Ginebra at Rain or Shine na nakatakdang ganapin sa Candon City, Ilocos Sur, inihayag ni Justin Brownlee ang kinasasabi kanyang makita sa paglalaro dito sa PBA. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Kate Reyes ng Spin. Mag-grow pa ngayong season, makaharap ang mga bagong player at i-apply yung mga adjustment na ginawa nila para sa laban. Ano yung pinaka-namiss ko? Yung fans sa totoo lang and yung atmosphere na dinadala nila sa game. Iba sila. Well, obviously, ibang-iba ang Filipino basketball fans. Aminin natin yan. Kahit maraming critics, kahit andyan ang sangkaterbang pagpuna, bunga ng hindi magandang nakikita nila sa pamunuan ng liga at sa mismong liga, of course, iba pa rin talaga ang panatikong Pinoy sa basketball. Ewan ko parang lahat naman ata talaga ng basketball fans pwedeng sabihin na pare-pareho lang sila, di ba? Pero mahirap ipaliwanag ang matinding pagsubaybay ng Pinoy basketball fans. At yun ang hindi nakakalimutan ni Justin Brownlee. Yun ang nakatatak sa kanyang isipan, lalo na sa katerbang fans ng Ginebra San Miguel kung saan sinimula ni Big J. Sa tingin ko, yung never say die spirit talaga nila, yun ang nagpapatingkad ng kanilang pagnanais na panoorin ang bawat laban ng kanilang paboritong koponan. Imagine, kakagaling lang ni Justin sa bakbakan ng Pilita Giants sa Indonesia. Pero ang bilis na palitan ng excitement niya kahit nagkampiyon pa sila dun sa IBL, di ba? Patunay na iba yung karisma ng Pilipino basketball fans. Walang dudang excited na si Justin Brownlee sa napipintong pagsalang sa kupunan kalaban ng Rain or Shine sa Candon City Arena sa Ilocos Sur. Pero tanong ng bayan, magkano nga ba ang ticket sa nasabing venue? Narito ang presyo ng ticket base sa PBA. Tutukan natin ang inilabas na presyo ng Ticketnet Online. Nananatiling pinakamahal ang courtside na may presyong 2,600. Yung ringside, 2,100 yon. Lower box 1, 1,600. Yung lower box 2, 1,250. Yung lower box 3, 1,050. And yung lower box 4 is 900. While yung upper box 1, pumapatak po yan ng 750 pesos. Yung upper box 2, 550 pesos po yun. Yung upper box 3, 330 pesos. At yung pinakahuli, yung upper box 4, 220 pesos po yun. At ayon na rin sa pahayag, bawal ang scalpers, bawal ang reselling ng ticket Kung tutuusin sa panahon ngayon, mabigat talaga yung presyo. Imagine, 2,600 na yung courtside. Courtside naman yun Pero hindi mo kasi pwedeng i-eat sa pera sa yung madadala ng bakbakan sa bawat panatiko ng basketball. Lalo na kung never say die fans ka, di ba? So, naniniwala tayo na kahit mahal ang bentahan ng ticket, hindi nila palalangpasin yung nakasikat na bakbakan ng Rain or Shine sa Ilocos Sur. Ngayong August 24 po yan ganap na ika-6 ng gabi. Kung may presyo ang ticket sa nasabing venue, habang excited na rin si Justin Brownlee, tila hindi naman nasiyahan si dating PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang nasaksihang bakbakan ng Terra Firma at Converge. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si dating PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang official Twitter or X account. Sinadya akong panoorin ang Terra Firma ngayon. Nakakahiyang kupunan to. Walang depensa na nagbigay daan sa Converge para kumamada ng 100 points sa 3 quarters. 47 actually sa 3rd quarter. Walang buhay, walang kinang. Kitang-kita naman na si Sistan at Pringle kaya nilang umiscore pero walang depensa. So guys, dismayado si dating PBA Commissioner Noli. Well, hindi mo masisisi kasi kitang-kita niya na may kakayahan naman talagang kumamada, lalo na yung mga bago like si Pringle at si Sistan. Pero base nga sa kanya, walang depensa. Anyari, di ba? Yun yung tanong dun Bakit ganon? Hindi lang naidetalye ni Commissioner Noli pero parang sinasabi niya na ang sakit sa matang panoorin. Isipin mo nung first quarter, dikit pa, 34-25. 9 points pa yung lamang konti pa lang. Tapos nung second quarter, dikit pa rin, 53-49. Pero nung third quarter na, grabe na, 100-67. Ibig sabihin na wala talaga depensa ng Terra Firma sa third quarter. Kasi kung umada ang Converge ng 47 points habang yung Terra Firma, nalimitahan lang sila sa 18 points. And of course, yung sentimento ni Commissioner Noli, kagad na humakot ng reaction yan mula sa netizen. At doon makikita mo talaga yung reaction nila na halos lahat tungkol sa farm team yung sinasabi nila. In fairness naman sa Terra Firma, lahat naman posible mangyari Posible
Imposible naman talaga na magkaroon ng ganong kalaking lamang ang isang team. Pero kung katulad na ni dating PBA Commissioner Noli yung nagsasalita, medyo mabigat na yon, di ba? Parang kung titingnan nating mabuti yung pahayag niya, may something na hindi dapat nangyayari pero nangyayari ngayon. Pero again, wala tayo sa position para magbigay ng anumang maanghang na pahayag tungkol sa isyong yan. Alam natin, nakikita yan ng pamunuan ng liga, so iiwan natin sa kanila ang isyong yan. Ang pahayag ni dating PBA Commissioner Noli Yala ay tila isang panggising sa terra firma at sa buong liga. Pero kung si Wami Chongson ng terra firma ang tatanungin, ano nga bang naging dahilan ng napakahinang performance ng team? Narito ang kanyang kasagutan. Tutukan natin si Wami Chongson sa report ni Ruben Terrado sa spin. Lahat kami lost kasi hindi kami in sync. Hindi namin alam yung plays. If one guy hindi na alam yung play, sira na agad yung play. It's not his fault. Yun lang talaga ang situation na nalagay kami. Kailangan lang talaga na ma-figure out yung chemistry namin at spacing namin. Talagang yung spacing namin pangit. Yung defense namin pangit talaga. Hindi kami in sync with each other. Hindi namin napapasok kung ano yung gusto ng isa't isa. Okay, chemistry ang kulang sa kanila base kay Wami Chongson. Posible, di ba? Kasi bago lang sa team si Christian at si Pringle. Wala pa talaga silang mabubuong chemistry dyan. Parang lahat lutang kasi kahit yung iba dati na sa team, hindi sila makakapag-perform ng maayos kasi nga unang-una, bagamat maganda yung tinakbo nila nung nakaraang conference, bigla kasi nagbago eh. Nawala yung dati. Like si Stephen Holt, si Javi Gomez de Leaño, si Isaac Go. Biglang nawala sila. So ang laking adjustment doon, hindi lang sa coach kundi maging sa players din. Wala yung dati nilang kaamuyan doon. Kaya resulta, ayun, poor performance. Kahit kilala si Sista na kumakamada ng maayos sa Ginebra. In fairness kay Christian at kay Pringle, nagtala sila ng 17 at 19 points ayon sa kanilang pagkakasunod. Pero yun nga hindi kayang manalo ng isang team kung puro opensa lang. Kailangan may depensa rin. At yun ang nawala na nakikita ni dating PBA Commissioner Noli Yala. So guys, maraming salamat.